We have with us Office of the Civil Defense Bicol spokesperson Gremil Alexis Naz on the line. Magandang umaga po. Hello sir, hello ma'am, magandang umaga po. Okay, let's get right to it. Kamusta po ang panahon dyan? May mga lugar pa rin ba na lubog sa baha? Dito po sa amin sa Kabikulan, gumaganda na po ang panahon. Specifically, our station po dito sa Legazpi City, Albay, na medyo mainit na rin po ang panahon. But for the number of flooded na incidents po, flooding incidents na ongoing po, meron pa rin pong 102 still reported na flooded pa pong mga lugar dito po sa Kabikulan. But we're hoping po by the lunchtime ay dumating na rin po yung reports na nag-recede na po ito or nag-subside na po. Meron na po ba tayong datos doon po sa kung ilan po yung mga napaulat na nawawala and of course, unfortunately, yung mga napaulat po na nasawi dahil nga po dito sa bagyo na ito? May mga nakakarating po sa aming information for casualties pero hinihintay pa po namin yung official reports po from the local government unit para mai-send po namin na na-validate po ito on the ground na talagang Enteng related po yung fatalities. And for the missing naman po, meron din po sa aming nakarating na information pero hinihintay lang din po namin yung official report ng missing fishermen dyan po sa Camarines Norte. Ito pong napabalita na over 1,300 families na displaced dahil nga po dito sa bagyong Enteng. Sila po ay nasa evacuation centers, tama po ba? Yes po ma'am. 2,073 families as of yesterday. Okay. And kamusta po sila doon? Ilan po ba yung evacuation centers natin na nailaan para po dito sa mga biktima po ng bagyo? Sa ngayon ma'am, wala naman pong nakakarating po sa amin na any negative na mga concern dun sa mga iba't ibang evacuation centers. Nasa 101 po yung current evacuation centers na ginagamit po natin ngayon dito po sa Kabikulan. And kasama po natin lokal na gobyerno at ang DS. Yes, sir. Can you repeat that po? Medyo nawawala po kayo. Hello? Spokes? Spokes, na mute po ata kayo? Hello, Spokes? For those who just tuned in, ating kinakausap po natin kanina ay spokesperson ng Office of the Civil Defense sa may Bicol region, we have with him back on the line. Gremil Alexis Naz. Yes, sir. Yes po ma'am. Go Sorry ahead. po, naputol po yung line. Bali po yung mga nasa evacuation centers po natin, 101 na evacuation centers. Kasama naman po natin dyan ang iba't ibang LGUs and DSWD Field Office 5 na nagbibigay po ng tulong. And of course, Spokes, we'd like to ask, sa dami ng family, are we also watching out po for possible outbreaks po ng leptospirosis? Of course, every time kasi may baha, ito po ang nagiging mga issue. Yes po sir, definitely ang ating mga local health offices din po ay nakatutok together with the local DREAM offices na sana hindi naman po magkaroon ng ganong mga outbreak po. Yes po, I'd like to ask pala, no, kasi we're already approaching, palabas na po si Typhoon Enteng. Do you already have a rough estimate po sa laki ng pinsala na iniwan ni Enteng sa lugar nyo? Sa ngayon po sir, wala pa po kaming estimate po. But for the latest na nakapag-report po sa amin, in Mobo Masbate po, merong worth 200,000 pesos worth of local infrastructure na na-damage po ni Enteng. 2 pong flood control at 1 tulay. We're just waiting po for the reports din po na magagaling sa agriculture and fishery sector kung meron pong damages din po or losses. And tanong ko lang din po kung kamusta naman po yung supply ng kuryente at tubig po dyan po sa inyong area? May mga ibang munisipyo pong nagulat ng kanilang power interruption or power outage, pero yung ating mga kasamahan naman po sa mga electric cooperative po ay ginagawa po ang kanilang makakaya para ma-restore po agad ito. Sa water naman po, may mga ilang barangay na nakapag-report, pero sabi naman po ng mga local DREAMOs ay restored na rin naman po ito. Okay, balikan ko lang din po yung usapin po ng health kanina. Nabanggit po natin yung leptospirosis. But right now din po kasi we're also monitoring yung pagpasok po ng MPOX, no, sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. How do we make sure po that dito po sa mga evacuation centers natin ay sumusunod po, no, yung mga families po natin na nandoon sa standard health procedures for health guidelines?
Nag-inform din naman po kami, ma'am, nung aming regional PIDRA meeting na i-maintain pa rin po natin yung mga health standards. And specifically, isama na rin po natin yung para po dito sa MPAX. Pero dito po sa Kabikulan, wala naman po Yes. sa aming reported. Pero reiterate lang po ng aming director, si Director Claudio Eliucot, na dapat pa rin po nating sundin kung ano yung mga i-recommend po ng DOH to ensure na wala pong mga cases na lumabas po. So far po, yung mga kakailanganin nyo po o kailangan nyo po dyan sa inyong area, kamusta naman po yun? So far, ma'am, wala naman po sa aming nakakarating na any major needs so far. Pero ang rin-recommend pa rin naman po ng aming mga LDRIMOs, local government units, if may makapagbigay po ng additional family food packs or makakain ng mga evacuees, ay mas maganda po din na makapagbigay ng tulong. Meron na rin po ba tayong target date na kung saan po pwede natin mapabalik yung ating mga families doon po sa kanilang mga tahanan o yung mga talagang totally displaced, sa mga nawalan ng tahanan dahil nga po sa baha? Your plans on that po? Ang recommendation po ng ating regional chairperson ay yung ating mga local DRM offices po ang mag-assess since may mga specific na mga lugar po na talagang binabaha, may mga baha pa po, and sila dapat, sir, ay ma'am ang makapag-assess po nito since each locality is unique po on their hazards. Yes, I'd like to ask din po, Spokes, about yung areas around Mayon, no? Kamusta po ang sitwasyon doon? Thankfully po ay wala naman pong nai-report na lahar flow incident kahit na nagpalabas po ng advisory or warning po si Pag-asa and PVOX about the possible lahar flow po around Mayon. But thankfully po, mabuti naman po at wala naman pong nangyari. Right, thank you for that update. We'll keep in touch po. That was OCD Bicol spokesperson Gremil Alexis Naz on the line.